Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas marami ang bilang ng kalalakihan kaysa sa kababaihan dito sa Pilipinas. Nitong 2023, tinatayang higit sa 55 milyong mga kababaihang Pinay ang narito ngayon at naninirahan, habang higit sa 56 million ang mga Pinoy. Alam niyo bang ganyan din ang nangyayari sa buong mundo? Ayon sa PEW Research Center, nagsimula raw na lumamang ang bilang ng mga kalalakihan simula noong 1960s. Pero base naman sa projection ng United Nations, magiging pantay ang populasyon ng parehong gender pagdating sa ng 2050. Kaunting paglilinaw, ayun nga po, mas marami nga pong mga kalalakihan kaysa mga kababaihan. Ayan ha. Ayan, so datos sa binigay natin, mas marami po in number ang mga sa kalalakihan. Okay, Pinay Trivia number 2! Alam niyo ba ang mas maraming babaeng estudyante ang nakakagraduate sa secondary level? Ito yung mula grade 7 hanggang grade 12. Ayon sa Department of Education, 74.6% humigit kumulang ang graduation rate ng female secondary students kumpara sa 64.2 na bahagdan ng male secondary students. Samantala, mas marami ring nagka-enroll na babae sa kolehiyo ayon sa Commission on Higher Education. 2.57 million humigit kumulang ang female college students kumpara sa 1.87 milyong mga male college students humigit kumulang. Pinoy Trivia number 3! Bumaba naman ang labor force participation ng kababaihan mula 54.8% humigit kumulang noong 2022 hanggang 53.4% humigit kumulang nitong 2023. Ang ibig sabihin po ng labor force participation ay ang porsyento o bahagdan ng mga nakahanap na ng trabaho o naghahanap pa lamang ng trabaho. Ayon sa PSA, ang nangungunang dahilan ng pagbawas o pagkabawas sa mga babae sa labor force ay dahil sa kanilang mga responsibilidad sa tahanan o household duties. Pinoy Trivia number 4! Magising na! Ayon pa rin sa PSA, bawat Pinay ay nanganganak ng average na 2 bata o anak sa kanyang lifetime. Ang pinakamaraming nanganganak ay mga babaeng may edad ng 25 years old hanggang 29 years old at mas mataas naman ang birth rate sa rural areas na umabot sa 2.2%. Mas mababa kumpara sa urban areas na nasa 1.7%. Pinay Trivia number 5! Alam niyo ba na may ahensya ng gobyerno na nakatutok sa kapakanan ng mga kababaihan? Ito ang Philippine Commission on Women na nagsisikap na ipalaganap ang gender equality, women empowerment at mga karapatan ng Pinay. Itinatag ito noong 1975 ng dati Pangulong Ferdinand Marcos at noong naupo na nga sa pwesto ang dati Pangulong si Corazon Aquino ay pinagtuunan na nga ng pansin ng komisyon ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng kababaihan at kalalakihan sa bansa. Sana ay marami kayong natutuhan ngayong umaga! Women Power! Ito po si Kuya Tony Pet. Saan man tayo makarating, palaging magpapamangha at maghahatid sa inyo ng mga kalaman. Dito lamang sa paborito niyong trivyahan tuwing umaga. If Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love Tony Pet and Everything. For more Love Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!